bakasyon na. Masusulit ko na naman ang paglalaro. Mapaparami ko na naman yung text at Jolens ko. Jen, halika dito. May ipapakilala lang ako sa'yo. Ah? Sino po yun? Siya nga pala yung uncle mo, asawa ng kapatid ng nanay mo. Baka gusto mo magbakasyon sa kanila sa probinsya. Ah... hindi ko alam kung bakit napasama ako sa uncle ko dati. Parang may nagbulog sa akin na sumama ako. Nase-sense ko na magiging magandang experience to sa akin. Hindi pa maayos dati ang mga kalsada sa probinsya. Hindi basta-basta makakapasok ang mga sasakyan. Kaya pagkatapos namin bumaba sa bus, naglakad kami ng uncle ko papunta sa kanila. Uncle, malayo pa ba tayo? Malapit na, konting tiis na lang. Grabe, para akong nag-hiking nito. Sobrang taas pala ng lugar nyo, uncle. Nung nakarating na kami sa bahay ng uncle ko, gutom na gutom ako. Kaya naghanap ako ng madali ang mai-prepare na pagkain. So, kumuha ako ng kape at asukal tapos hinalo ko sa kanin na may mainit na tubig. What? Bakit kape ang hinahalo mo? Ang bata-bata mo pa lang nun. Haha, kape is life, no? Dahil nga sa mahilig ako sa kape, isa sa ikinatuwa ko sa bahay ng uncle ko, gumagawa din sila ng kape. Grabe, ang sarap talagang amoy-amoyin yung kape. Nakaka-addict. Pagkatapos ko kumain, pinagmasdan ko yung paligid ng bahay. Hindi ko alam, pero bakit nakaka-relax makita yung mga gamit tulad na lang yung upuan na purong kahoy. Yung lutuan, yung traditional way ng pagluluto. Amoy na amoy mo yung kahoy at uling na ginamit. Tapos may mga nakasabit pang mais at kung ano-ano pa. Doon sa bahay ng uncle ko, meron silang attic. Syempre, dahil tayo si Jen the Explorer, pinuntahan ko yon. Pagdating ko doon, marami akong nakitang lumang gamit. Dahil ata sa experience na to, na-amaze ako sa mga lumang gamit noon. Pagkatapos ko sa attic, lumabas naman ako sa bahay. Doon sa gilid, ay may nakita akong rice mortar at pestle. Ito yung traditional way ng paggiling ng palay para maging bigas. Sinubukan ko siya guys at hindi siya madali. Kailangan mo ng consistency at endurance sa pagbayo ng palay. Dahil kung wala ka nun, baka gabi na, hindi pa naalis yung kailangang maalis sa palay. Meron din doon bilao, ginagamit para pagtahip ng palay. Akala ko pag nabayo mo na yung palay, yun na yun. Hindi pa pala. Kailangan mo pa pala linisan para matanggal yung mga balat ng bigas. Nung una kong nakita yung mga nagtatahip, manghang-mangha ako. Kasi parang ang dali lang nila gawin yung pagtatahip. Okay, so ganito yung ginagawa nila. Oh shoot! Grabe, hindi pala talaga madali. Naglibot-libot pa ako sa paligid ng bahay at marami akong nakitang kagamitan pang farming. Hindi rin mawawala ang mga alagang hayop tulad ng manok, tsaka mga halaman. Alright, shout out sa mga plantita at plantito natin dyan. So pagkatapos ko maglibot-libot sa bahay, pumunta naman ako sa bukid para makita kung anong itsura. And grabe, nakaka-relax talaga. Napakatahimik ng lugar, ang daming pananim. Pagsapit ng gabi ay hindi ko in-expect na wala palang kuryente. Ang nagsisilbing ilaw nila ay lampara. Alam niyo ba yun? Yung DIY na lampara? Gumagamit sila ng gamit na bote tapos nilalagyan ng gas sa loob. Tapos may tela na nakakonek sa gas at doon sinisindihan. Astig, di ba? Ewan ko ba, basta amazed na amazed ako sa mga ganong bagay dati. Maaga gumigising si uncle ko at kahit ako napapaaga din ng gising. Isa sa mga nagustuhan ko sa paggising ng umaga yung may nakaredy ng nilagang kamote. Tapos habang kumakain ka ng kamote at nagkakape, nagpapainit ka sa apoy. Best feeling ever! After ng almusal, dumiretso kami ng bukid. Syempre, lakad na naman. Nung bata ako, feeling ko napakalayo nun Pero aliw na aliw ako kasi may dinadaanan kaming drainage na may mga alimangong nagtatakbuhan. Ako naman, syempre, bata, tuwang-tuwa ako manghuli ng alimango. Dinala din ako ng uncle ko sa isang kuweba. Tapos pinakita niya sa akin kung saan nangingitlog yung mga ibon. Grabe, tuwang-tuwa ako noon. Napapawaw na lang ako na pwede pala mangitlog ang mga ibon sa kuweba. Pagkatapos namin mamasyal, pumunta na kami sa lugar kung saan kami magbubungkal. Ang tawag nila doon, land preparation para sa itatanim. So, kinuha ko na yung tools at nagbungkal na ako ng lupa. Dahil sa isa kong mahinang nilalang, wala pang 2 oras, pagod na ako. Samantala